tumayo. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let us all clap our hands to the great God on high. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Hayaan niyo pong basahin ko muna ang salita ng Diyos mula sa Psalm 95 verse 1 to 6. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Sumigaw po ng amen ang lahat ng pinagpala. Amen! At pagpapalain pa tayong lahat ng ating Panginoon. Hallelujah! Tayo pong lahat ay umuko. Heavenly Father, Lord God, we honor you this night, Lord God. We are bringing back all the highest praises to you alone, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sa panibagong araw ng Miyerkules, Lord God. It's the second or midweek, Panginoon. Sa buwan ng July, Lord God. Half a year, Panginoon, na kami pinagpala mo, Panginoon. Sinamahan, Panginoon. At di iniwanan, Panginoon. Salamat, Lord, for the message na makakamit namin or maririnig namin ngayong gabi, Panginoon. Na sa mga awitin pa lamang, Lord God, ay siyang titimo or magrarema na sa puso ng bawat isang nandirito, Lord. Lord, sa iyo namin binabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pa sa salamat, Lord. Sa gabing to, Lord God, ikaw ang mataas, Panginoon. Ikaw ang maparangalan, Lord God. At ikaw ang maitanghal, Panginoon. To you be all the highest praise and glory. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Everybody says and agree. Amen! Handa na po ba ang lahat na magpuri? Amen! Sige po. Samahan niyo po kaming umawit, sumayaw, at tumugtog. Hallelujah. Naging mabuti po ba ang Panginoon sa inyong buhay? Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sabihin po natin. People from generation and time, from generation to generation, we worship you. Worship. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Minsan pa po, let us say we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let us shout. You are good. Sabihin po natin. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Pwede po ba malakpan lahat?
good, Lord God. Hallelujah. Siyang tunay, Lord, that you are good, Lord God. You are good, Panginoon. Your goodness never stops. Your grace is abundant, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Sa gabing to, Panginoon, sa banal na Espiritu, sa manifested power of the Holy Ghost for this night, Lord Jesus. Salamat po sa salita mo, Lord. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng pagkakaloob ng kapurihan sa ating Panginoon. Hallelujah. And as we sing the second song, patungkol pa rin po ito sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. That without the love of Jesus, without the sacrifice He made 2,000 years ago in the cross of Calvary, wala tayo ngayon sa gabing to. Amen po ba? Yes. Huwag natin sayangin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. All we need to do, pakinggan, meditate, day and night in the Word of God. I-apply natin ang mga salitang rema na pinadala sa atin ng Panginoon para maganapan niya, bigay niya sa iyo ang nais mong makuha o makamtan sa buhay mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ay po lahat ay pumalakpak. Hallelujah. Stream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Sabihin mo! And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. Hallelujah! Yes, you are good, Lord Jesus. Give you all the highest praise and glory. Hallelujah. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans here only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout hallelujah. You are good, you are good. Minsan pa po, and I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. You are good, Lord God. Salamat po sa patuloy naming nararanasan ng kabutihan mo, Lord. Shout a praise, my heart will proclaim. Let us shout, you are good. You are good, you are good. In the sun and rain, my heart celebrates. You are good, you are good. Minsan pa po, With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good.
because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng kapurihan. Sa iyo lahat ng kapurihan at karangalan, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. We praise you, Lord Jesus. We are bringing back all the highest praise to your name, Lord God. Dahil sabi mo nga sa salita mo, Lord, we may not be exempted sa anumang kadiliman ng mundo. Hindi kami exempted sa tribulation or any problems, pero one thing na alam namin, Panginoon, na mga anak mo ay kasama ka namin para malagpasan anumang pagsubok na dumating, Panginoon. Binabalik namin, Lord, lahat ng kapurihan sa iyo, Lord God. At sabi mo nga, Panginoon, kaming mga anak mo ay isang punong nakatanim sa tabi ng batis, Lord, na dinadaluyan ng tubig, Lord God, na patuloy na mananagana sa kaluwalhatian ng pangalan mo, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tinataas namin ang mga kamay namin. Ang mga puso't isipan namin, Lord, ay nakatingin sa iyong kabutihan. Ang puso namin, Lord, ay punong-puno ng pagpapasalamat at gratitude, Panginoon, for everything you've done, Panginoon, sa aming buhay at sa mga patuloy na gagawin mo pa, Lord God, sa buhay namin, Lord. You are same yesterday, today, and tomorrow, Lord. At kung kaya mong bumuhay ng patay, Panginoon, 2,000 years ago, alam namin, Lord God, na kaya mong bumuhay at pagalingin ang sino mang may sakit, Panginoon, sa mga oras na to. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Tinataas namin, Lord, ang pangalan mo. Alam namin, Lord, na kayang-kaya mong pagalingin lahat ng uring ng sakit, Lord God. We declare healing, Lord God. We declare healing upon healing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We declare healing, Lord. Healing, Lord Jesus. We declare healing, Lord God. Yes, Lord God. We declare restoration, Panginoon. Restoration, Lord God. Sa anumang sira, Panginoon. May it be a broken heart, a broken family, anything that is broken, Lord God, we are declaring that it is now restored in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord God. At alam namin, Panginoon, anumang problemang pinansyal ng iyong mga anak, sa oras na to, Lord God, ay siyang nasagot mo na, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And Lord Jesus, nakikita mo ang puso ng bawat isang nandirito, Lord God. Hallelujah. Nakikita mo ang puso ng mga anak mong nandiritong nagpupuri sa iyo, Lord God. Sumasamba. Inuna ka, Panginoon, sa gabing to, Lord God. We know, Lord God, that no matter what their heart's desires are, ipagkakaloob mo to or pinagkaloob mo na, Panginoon, sa oras na to, ano man ang kanilang dalangin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng exams, quizzes na na-perfect ng mga anak mo. Salamat, Lord, sa mga flat ones, sa mga grades, Panginoon, na matataas. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyo namin binabalik, Lord God, ang lahat ng papurit pasasalamat. Salamat, Lord, for every paid bills. Yes, Lord God. Salamat, Lord, sa pagpapala, sa sweldo na higit pa sa sapat, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa aming mga anak mo, Lord. And lastly, Lord God, we thank you for the love na siyang binubuhos mo sa amin ng sobra-sobra para meron kaming maibahagi sa iba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang huling awiting to, Lord God, ay binibigay namin or aawitin namin, Panginoon, para parangalan ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat, Lord God. Hallelujah.
all my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I fold my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Yes, we bow down to your name, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Once I've got just one move, with my arms stretched wide, let us shout and we'll worship you. So I throw my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. It's your heart, Lord, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. So come on, my soul, oh, don't you get shy and me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy and me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy and me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I fold my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw my hands and praise you again and again. This is your chance para itaas ang kamay mo, brothers and sisters. This is the right place for you to bring back all the highest praises and glory sa ating Diyos, sa kabutihan niya sa buhay mo. Hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. The Lord sees your heart.
pa po sabihin natin? So I throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We are all more than conquerors. With Jesus Christ in us, we can do everything. Hallelujah. Except for your heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw my hands and praise you. Hindi pa po nakataas ang kamay nyo. This is your chance. This is your chance to throw up your hands up high. For the Lord deserves all the highest praise and glory. Hallelujah, hallelujah. And I raise my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. Hallelujah. We praise you and honor you this evening, Lord God. Lord, thank you, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga anak mo, Lord God, na nandito ngayon, Lord God, upang makinig na iyong mga salita, Lord God. Lord, kayo na po nawa ang maghari, Lord God. Kayo na po nawa, Lord God, ang manguna sa amin ngayong gabi, Lord God. And Lord, thank you, Lord God, sa gagamitin niyo po ang tao, Lord God, upang maghayag, Lord God, upang mag-share, Lord God, upang, Lord God, ituro po sa amin, Lord God, ang inyong salita, Lord God, upang aming pagbulay-bulay, Lord God, at may sa buhay, Lord God. Lord, thank you, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga darating pa po, Lord God, ng mga anak niyo, Lord God. And Lord, thank you, Lord God, sa mga nanonood din po, Lord God, sa online, Lord God. Kayo na po, Lord God, ang maghahali, Lord God. Sa inyo po lahat ang ito, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus. Sige po tayo pong lahat ay maaari nang umupo at tinatawagan po namin si Brother Jobert sa entablado. Check. Ayan, maraming salamat, worship team. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Ramdam na ramdam po natin ang pag-awit kanina, pagsayaw ng mga tamborin. Ramdam natin yung presensya ng Panginoon na talagang ramdam natin na tago sa puso. Hallelujah, napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat talaga sa Panginoon dahil panibagong midweek service na naman po.
Ayan, nais ko po ibahagi sa inyo ang Bible verse sa Mateo chapter 7, verse 24 and 25. Ayan. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. 25, nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Napakaganda po ng talata na ito sa Mateo na sinasabi na ang isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa isang pundasyong bato. Tinawag ng Panginoong Jesus na matalino ang tao na yun. Dahil binanggit po sa verse na yun na nagiba ng malakas na hangin, malakas na alon. Ibig sabihin po mga kapatid, meron po talagang mga problema. Meron po talagang meron tayong pagdadaanan kapag tayo ay patuloy na makikinig sa Panginoon at susundin kung ano man yung kalooban niya. Kasi kahit kahit ang kaaway si Satanas, alam niya kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya hindi niya po hahayaan na marinig mo to. Hindi niya hahayaan na mangyari kung ano man ang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi niya hahayaan na maging maganda ang kinabukasan mo sa hinaharap. Hindi niya hahayaan na maging matagumpay ka. Kasi alam niya kung ano ang mangyayari kapag sinunod mo ang Panginoon. Alam ni Satanas, alam ng kaaway kung ano ang mangyayari sa'yo kapag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang mangyayari sa'yo, mga kapatid, ay gaganda ang buhay mo. Kung naghihirap ka man ngayon, aahon ka sa hirap. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, magtatagumpay ka, kapatid. Dapat, kapatid, magtiwala ka lang sa Panginoon. Dahil, ilang beses nabanggit sa Biblia na may pagsubok, may problema. Pero, kapatid, hindi ka kailanman iniwan ng Panginoon. Hindi ka kailanman pinabayaan ng Panginoon. Kaya ang kailangan natin gawin, magtiwala sa Kanya. Dahil wala po tayong ibang masasandalan. Wala po tayong ibang malalapitan, kundi ang Panginoon lamang. Kaya mga kapatid, kung malalabanan lamang natin ang mga problema, ang mga pagsubok na binibigay ng kaaway sa atin sa pakikinig sa Kanyang salita. At mga kapatid, paano tayo makakarinig ng salita kung hindi tayo dadalo? Sa pagkakataon na binigay ng Panginoon, na magpuri tayo, ibalik sa Kanya lahat ng pasasalamat, ibalik sa Kanya ang papuri at pagsamba. Mga kapatid, di po ako magsasawa sa inyo na paulit-ulit na sabihin na makinig po tayo ng salita ng Diyos. Dahil hindi naman po babanggitin sa Biblia na makinig tayo ng salita ng Diyos, bulayin natin ito araw o gabi, magtiwala tayo sa Kanya. Dahil marami pong Kristiyano, marami pong ibang tao na hindi pa rin nagtitiwala sa Panginoon. Kahit naririnig na. Hindi pa rin sumusunod. Pero mga kapatid, hindi po ako magsasawa na banggitin po sa inyo na magtiwala po tayo sa Panginoon dahil marami po tayong pagdadaanan. Marami po tayong... Pero ang Panginoon sabi ng Panginoon, sa anumang problema na kinakaharap mo, magtatagumpay ka. Mapagtatagumpayan mo kung ano pa man yan.
Kung magtitiwala lang po tayo sa Panginoon, kung makikinig tayo ng buong puso, ng seryoso, sa salita ng Diyos, malalaman natin. Dahil totoo po talaga nang sinasabi na isang salita lang, ay talagang babago sa pananaw natin bilang isang tagasunod ng Panginoon, isang follower of Christ. Kaya po mga kapatid, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos at mangusap sa ating buhay. Huwag po nating hayaan mga kapatid na uuwi tayo ng walang salita ng Diyos na dala-dala paglabas natin sa pintuan ng ating simbahan. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong pinagpapala, patuloy niya tayong binibigyan ng patuloy ng biyaya at pag-ibig sa bawat isa na nakakasalumuhan natin. Yun lamang po. Purihin po ang Panginoon. Thank you, sir. Praise the Lord. Sige, palakpak po tayo ng malakas. Come on. Gisingin natin sarili. Hallelujah! Oh, praise God forevermore. Hallelujah, 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 hallelujah. Now listen. Kahit sabog-sabog, gusto ko po makinig ang bawat isa. Yung sinasabi ni Brother Jobert, hindi raw siya magsasawang sabihin sa atin na makinig. Makinig! Sabi mo sa katabi mo, makinig! Pag mahiya, sabi mo, makinig! Laksan nyo. Pag nag-i-skate nga kayo doon, lalakas. Now listen. Listen carefully, please. Hallelujah. Kung titingnan po natin sa Revelation o pahayag, ito po ang asa si Jobert. Jobert, ito mismo sabi din ng Lord. Makikita mo yan, halimbawa sa chapter 2 ng pahayag, verse 7. Ang sabi sa King James, babasahin ko lang yung isang, yung nasa unang sinabi niya, sige, pakilagay yan kahit Tagalog, kahit ano. He that hath an ear, let him hear. Nakita nyo? Nakita? Hindi, lagay mo nga para makita nila. Revelation chapter 2, verse 7. Kala mo ikaw lang? Maging ang Panginoong Jesucristo, listen, sinabi sa mga tao, sinabi sa mga tagapakinig niya, ang mahalagang salitang ito. Verse 7. Wala bang Tagalog? Tagalog. Tingnan natin, ilang beses sinabi ni Jobert, makinig, makinig, makinig. Minsan napagpapatong pa nga niya yung salita ni Satanas sa salita. Thank you, Brother Jobert, sa kakulitan. Tingnan natin, ano ba ang sabi ng Panginoon? Oh, yan. Chapter 2, verse 7. 1, 2, go! Ibig sabihin, ang sabi rito, kayong nakikinig. Ang sabi ng Revelation, he that hath an ear, let him hear. Siya na may pandinig ay makinig. Sino rito walang pandinig? Pag sinabi mo wala kang pandinig, mas lalaksan ko pa yung boses ko. Lahat po tayo ay may pandinig. Amen? Amen. Pakitaas ang kamay na may pandinig. Ano may ibig sabihin? Ayan. Oh, may bingi dyan. Lahat daw po tayo may pandinig ay, ano daw dapat natin gawin? Makinig. Makinig. Kung wala kang nadidinig, wala kang alam. Tama? 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 At kung wala kang alam, eng-eng ka. Amen? Ang maganda nito, ang nais ng Lord na madinig mo ay ang kanyang Salita. at ang salita niya at ang salita ng Diyos, alam mo ba na yan ang gumawa ng lahat ng nakikita natin sa mundong ito? Kung nagawa, okay tingnan pa natin na verse 11. Pakihinaan konti, baka nabibingi sila. Yung aking sounds. Okay ang timpla, pakihinaan lang ng konti. Verse, yun.
Hininaan mo na, sir. Verse 11. Pakiulit. Verse 11. Kayong Nakikinig. Pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu ganun sa uli. mga Ang sabi iglesia. sa King James, verse 11, He that hath an ear, let him hear what the Spirit is saith to the churches. Kayong nakikinig, huwag basta na lang makinig. Pag-isipan niyong mabuti yung sinasabi ng banal na Espiritu Santo sa iyo. Sabi kanina, kung wala kang kung hindi ka makikinig, o doon na lang tayo sa positive, pag nakikinig ka, ito yung sandata mo actually. Amen? Amen. Ang isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Kristo ay dapat mabuhay sa salita ng Diyos. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng may kinalaman sa iyo. Dahil pag hindi, malulungkot ka. Kasi ang madidinig mo, yung tinig ng sitwasyon. Yung tinig ng problema. May tinig yan eh. May tinig yan, sumisigaw yan sa isipan mo eh. Yung tinig ng pangit na negative na nangyayari sa buhay mo. Mapalad kayo mga bata kayo. You have time na makinig. Amen? Hindi lang kayo maganda at guwapo, may time pa para sa salita ng Lord. Amen? Pero, huwag niyong kalimutan, may obligasyon kayo sa kaibigan niyo. Asa na yung 10 mo? Ay, paano naman yung skate natin yan? Meron kasi kaming kasunduan eh. Nakita ko sila ron. Kailan ba yon? Prayer meeting ata yun. Tuesday, Tuesday. Nakita ko yung mga grupo, mga batang ito. Lahat sila nakashoes na merong gulong. Anong tawag doon? Roller skate ba? Ewan ko, no? Nandun sila sa likod doon. Doon ako nagpapag. Sabi nila, yung isa nating sister, wala siyang skate. Sabi ng mga kasama, Pastor, siya lang po yung wala. Kaya ang gawa niya, habol-habol lang siya. Sabi ko, gusto mo man ng skate? Upo. O sige, kako. Sa Wednesday, pag-usapan natin. Sabi ko, kaya lang, may requirements ako. Yung kaibigan mo, dalhin mo sa church. Pero kahit hindi mo nadala ngayon, gagawin ko pa rin yung usapan natin. Ipasok! Hindi, wala pa. Ang gagawin ko kasi, kakausapin ko si Sister Ami. Siya yung o-order, okay? Para sa'yo. Okay lang? Palapakan natin ang Lord. At yung grupo nyong yon, magiging grupo ng liwanag ng sanlibutan. Amen? Amen. Habang nag-i-skate kayo, magmi-meeting kayo kasi imi-meeting kayo ni mga worker natin dito. Imi-meeting kayo, kailangan marami kayo. Kayo yung mga deeply rooted sa Panginoon. Sister Jessa, imi-meeting sila, Jobert, no? Hindi ito panibagong grupo ng youth, ha? Hindi. Grupo ito ng Jessa, Jobert, ng paglilingkod nyo sa Panginoon. Amen po. At kayong mga ite-train. Ang maganda nito, meron kayong symbol, skates. Pwede niyong gamitin yon. Habang nag-i-skate, namimigay kayo ng susulat, mga babasahin. O tracks, no? Baka hindi kasi maintindihan yung tracks. Baka track ay pamigay. No? Gagawa tayo. Kaya ba natin gumawa, Sister Jessa, Jobert? Amen po. Kaya ba natin gumawa ng tracks? Amen Sariling gawa? Mga Bible verse? Kaya, Sister, kaya mamigay? Hindi nyo ikakahiya ang Panginoon? Kayong 2, 4, 6, hindi natin kakahiya ang Lord? Tingin ko naman, kaya nga kayo narito, palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Glory to Jesus. Praise God. Oo. Yung 3, tingin muna rito. So pangalawa, binanggit sa verse 11. Kung titingnan mo uli ang verse 17, makikita mo uli dyan. Ano uli ang sabi dyan sa verse 17? 17. Taran, yan. Ano sabi dyan? 1, 2, go! Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. He who hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
Ang nagsasalita po rito ay ang Panginoong Jesus. Kaya pula yan sa aking Biblia. Siya na may pandinig ay makinig. Narito na rin lang tayo, makinig tayo. Kayo pong nasa online, meron po akong sasabihin sa inyo na napakahalaga. Ang sabi po sa 2 Timothy, pakilagay po natin. Meron bang, wala tayo no? Baka magawa natin ng paraan sa Amplified. O kahit ibang salin, lagay mo dun sa ano sir, sa ating Bible, sa ating Bible na ginagamit, the Sword Bible. Tapos, pakilagay natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 13. Tapos 2 Timothy chapter 2 verse 13, tapos pakilagay sa yung maramihan, yung iba't ibang version. Paano ba yung pipindutin? Okay. Ano sabi ko? 2 Timothy chapter 2 verse 13. Tapos pakipindot yung compare. Iba pala yung gamit mo eh. Okay. Hindi pala yan yung Sword Bible eh. May Sword Bible tayo, pero okay na yan. Okay na yan, okay na yan. Ayan, anong version niya? Naganda, no? Pakibasa, 1, 2, go! If we are faithless, He remains faithful through His word and His righteous character, for He cannot deny Himself. Pakipalapakan po natin Panginoon. Makinig po kayong mabuti. Kayo pong nasa online. Yung pong mga tinamad na minsan na dumalo. Yung pong halos nawawalan na ng panahon. Nalilimutan ng kanyang first love. Ang first love po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Pakibantayan yung mga bata, baka umakyat ha. Ang ating pong first love ay ang ating Panginoong Jesus. Madilim, baka hindi sila makita na sasakyan doon. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ito, kahit hindi ka na faithful, hindi po ako nagsabi niya ng salita ng Lord, kahit hindi ka na tapat, yan ang true love. Amen? Sabi mo sa katabi mo, true love. Yan ang true love. Hindi nga, true love yan, di ba sir? Hindi ka na tapat, tapat pa rin siya. Hindi lang yung tapat na wala siyang ginagawang mali. Ibig sabihin ng tapat hindi ka niya iiwan. Ibig sabihin ng tapat ano man ang mangyari, ano man ang gawin mo, nandyan pa rin siya. Ano man ang gawin mo, andyan pa rin siya. True love from God. Sasayangin mo ba yon? Ang hirap makakita ng tunay na pag-ibig at sa Diyos mo makikita yon. At ang Diyos na yun ang sabi, hindi ka natapat, tapat pa rin ako. Sasayangin mo yon? Come on. Darating kayo, magiging dalaga at binata kayo. Di ba sir? Sir, Ayun na yan, sir. Maniningalang pugad kayo. Alam niyo yung paniningalang pugad? Mga salita namin noon yon na matatanda pa sa akin. Naniningalang pugad. Ibig sabihin, nanliligaw na. At ilang beses kayong ma-inlove at masasaktan. Pero ang Lord, tumingin kayo sa akin, hindi nga, darating kayo ron. Hindi naman pwedeng hindi Pero pag dumating kayo sa mga puntong yon at nakita niyo ang sakit na dulot ng pagkakaroon ng minamahal, tumingin ka sa Lord. Ang Lord, hindi ka natapat, andyan pa siya. Ikaw na ayaw ng dumalo, andyan siya. May kwento ko sa inyo, nakwento ko na to, ngunit gusto kong madinig ng mas marami pa at kayo maalala nyo. Kanina po, meron po tayo naka-online na at least 12. May isa pong mayamang lalaki, senior na siya. Siguro nasa 70 plus na ang kanyang edad. Dumating po ang time na siya po ay nagkasakit at hirap na hirap huminga. Nasa 78, ganon. Basta 70 plus, ang tanda na, di ba? I mean, ang haba na ng panahon niya sa mundong ito. Tumingin po kayo sa akin.
So itong matandang lalaki na ito na napakayaman, mayaman, ay dinala po sa ospital. Sikat na ospital. At doon kinabitan siya ng, ang tawag doon? Ha? Anong tawag doon? Oxygen. Bakit ano ba yon? Yung oxygen ay para sa hininga. Kasi nahihirapan siyang kumuha ng hangin. Siguro yung baga, gano'n, nahihirapan. So kinabitan siya ng oxygen. At ilang linggo siya ron sa ospital, sa mga gamutan, at siya ay nagpahinga ron sa loob ng ospital, at napahinga ang kanyang katawan, siya po ay gumaling. So muli na siyang nakakahinga ng normal, tinanggal na sa kanya yung oxygen. Nung siya po'y palabas na ng ospital, siyempre bago lumabas, kinakailangan merong bayad. Okay? So isinetel muna yung bayarin. So doon sa kanyang kwarto, ibinigay sa kanya nung nurse, binigay sa kanya yung bill. Tawag doon bill, di ba? Bill, okay? Ang tawag doon sa Tagalog, sa salita natin, ay yung babayaran. Yung babayaran. Pagtingin niya ron, nakita niya ay mga babayaran, yung doktor, kung ilan yung doktor, yan ang mabigat yan. Kung ilan yung doktor mo, lahat yung babayaran mo. Tinitingnan niya lang. At nakita niya isa-isa, pati yung presyo ng mga gamot. Nakita niya, pagdating niya doon sa binabasa niya tungkol sa oxygen, napaiyak siya. Ang laki ng presyo. Sabi nung nurse, sir, napakarami niyo pong pera, ba't kayo naiiyak sa presyo niyang bill niyo? Hindi, sabi niya, dito ako naiiyak sa oxygen. Remember, matanda na yung tao, ha? Dito ako naiiyak sa oxygen, sabi niya. Sabi niya, ba't naman po, kayang-kaya niyo naman bayaran yan compare sa mga presyo ng doktor at sa oxygen. Sabi niya, hindi naman doon sa presyo ako naiiyak Hindi ako makahinga, pumasok ako sa ospital na ito. Kinabitan ako ng oxygen para makahinga at kinakailangan bayaran. Pero nung aking kabataan, ikaw, ako, kayo. Ikaw na nasa online. Ikaw na mapapasahan nito. Sabi niya, libreng bigay ng Diyos ang hinihinga ko. Hindi ako siningil kahit kailan ng Panginoon. Pero hindi ko siya nabigyan ng oras. Hindi ko siya nabigyan ng time. Ngayon ko na-realize kung gaano kabuti. Amen? Kung gaano ako kamahal, kung gaano kabuti ang Diyos. Samantala nung pumasok ako rito, kinakailangan bayaran ko yung hininga ko. Nagdesisyon ng taong yon. Your decision is your isang tamang desisyon. From the Word of God. Yan ang tatakbuhin ng buhay mo. Amen? Sabi niya, simula ngayon, hindi ko ipagpapalit. Amen? Ang Panginoon sa iba pang mga bagay. Palapakan natin ang Lord. Kaibigan kapatid, huwag mo intayin halos wala ka ng lakas. At saka mo gugustuhin, Lord, gusto kitang purihin. Kaibigan, huwag nating antayin na magkaroon na naman ng another kung ano-anong plano para pigilan na naman tayo lumabas at hindi makapagpuri. Amen? Alam niyo yung planong sinasabi ko, di ba? Hindi niyo alam. Mga pandemic na yan. Huwag nating intayin na muli pa tayong pagbawalan. Hanggat libre, hanggat malaya, gawin nating pasalamatan, purihin, dakilain. And I throw up my hands. Sing hallelujah. Palapakan natin ang Lord. Hindi ka ba nasisiyahan? Sa edad mong yan, matanda man o bata, lalaki o babae, di ba? May ngipin o wala, tayo na narito, di ka ba nasisiyahan nun? Hindi sa ipinagyayabang mo sa harapan ng Lord, kung di nasisiyahan ka kasi narito ka. Sinasabi ko ito, hindi para idaw ng iba, kundi para ipakita sa iyo. Kapatid, hindi ka natapat, tapat pa rin ng Diyos. Ano pang hahanapin natin? Et ilalo na kung naroon ka lagi sa Panginoon at tapat na naglilingkod. Amen! Hallelujah! Palapakan. Woo! Huwag tayong
aralin lang kay Satanas. Kaya nga may sinabi sa salita ng Diyos na isa sa Bible verse ng midweek service Hebrew 10:25, forget not. Wag mo ikang kakalimutan ng pagdalo sa gawain. Kasi kinakalimutan na ng iba Hindi yun bilang obligasyon, kundi bilang paalala kung gaano kahalaga sa buhay mo na meron kang fellowship na kung saan pagpasok natin, bawat presensya ng isa ay kalakasan natin. Palapakan natin ang Lord. Makita mo lang, makadikit mo lang kalakasan. Woo! Kalakasan yan. Sino rito? Ang bawat tulad ikaw anak, inaanak ko to si si Julien. Julien. Formang-forma ako nung kasal niyan Kasama ko si Pastor Bong. Kilala niyo si Pastor Bong? Yes po. Pastor Bong? Ang kukulit nila, sabi ko sa kanila, huwag silang maliligo na mayat maya, kaya mas pogi sila sa akin Kilala niyo si Pastor Bong, di ba? Hindi inabot nung iba. Kasama kami noon. Anak, alam mo yan, kung pag may problema at nagbigay ka ng time sa Lord, ang daming kapayapaan, di ba? Hindi pa nasosol pero may payapa na nararamdaman. Di ba? Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Alam mo, mas maganda hanggat wala ka nararamdaman, mas maibigay mo sa Lord ang papurit pagsamba. Siya na may pandinig, makinig. May pandinig tayo. Dalo tayo at makinig. Yung sinasabi kanina, Romans chapter 10, verse 13, ang sabi doon na ito, pwede mong ilagay, simula sa verse 13, ang lahat ng tatawag sa Panginoon, amen, ay maliligtas. At ano yung kaligtasan na yun? Kompleto. Kaligtasan sa sakit karamdaman. Come on kapatid, huwag mong tiisin kung anong problema meron ka. Ang iba kasi, parang gusto nila na makita ng ibang tao na siya'y nahihirapan. May sabihin ako sa iyo, kapag ipinakita mo sa iba, alam mo mayayaman talaga, hindi nila binabanggit kung kulang na sila. Hindi. Tahimik nilang ginagawa ng solusyon kung anumang problema nila. Halimbawa ay pinansyal. Tahimik sila. Kasi kapag pinaalam nila ito sa iba, akala nung iba, yung mga ordinaryo, akala nila magkakaroon ng simpatya sa kanila yung tao. Yung tao halimbawa na gusto kang tulungan, kapag nakita niya na down ka na, wala ka ng pera, iiwas yan. Hindi nga. Iiwas yan. Kasi ayaw nilang madamay pa sa problema mo. May tao naman, kapag narinig nila yon, ichichismis ka naman. Amen? Kaya, huwag mo ipakitang hindi maganda yon o hindi sa ikabubuti mo na ipakita mong walang-wala ka, down ka. Ang mayayamang tunay, big time na maraming pera at negosyante, tahimik nilang sinosolve yung problema sa pera. Didiskarte yan hanggang, kasi kapag ikaw ay nakikita nilang tagumpay, mas maraming maniniwala sa iyo, tutulong. Tama? Tama? Pero pag nakitang down ka, yung mga investor lalayo sa iyo. So wag po tayong paawa effect. Ipakita natin sa kanila that we are more than conqueror at darating ang napakaraming, amen, suporta, tulong sapagkat gusto ng mga tao maging Kristiyano ay kasama ng mga taong nagtatagumpay. Palapakan natin na Lord. Come on, church! Hallelujah! Tinuturuan kita ng wisdom. Ang sabi ni Haring Solomon, ang tinanong siya ng Lord, anong gusto mo? Ang sabi niya, gusto ko po, sagot ni Solomon, karunungan. Sabi ng Lord, ba't hindi mo hininging mawasak ang iyong mga kalaban? Ba't hindi ka humingi ng pera? Alam mo ginawa ng Lord? Binigyan ng wisdom si Solomon at hindi lang wisdom, kasama ang tagumpay, pera at lahat ng kailangan. Palapakan natin ang Lord. Wisdom, karunungan, kaalaman na kulang sa maraming tao. Kaya sabi ng Lord, makinig ang may pandinig. Sapagkat, pakibasa, verse 30, Romans chapter 10 yan, 1, 2, go! Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ano uli yung maliligtas na yun? Dalhin mo sa King James.
King James. Yun, tama ka ron, sir. Napindot mo kanina eh, tama. Yun lang, ang tagal ano. King James. Romans. Tanggalin sa compare, pindutin yung compare, dalhin doon sa King James. Ayan na po. Yung. For whosoever, sino man shall call upon the name of the Lord, shall be saved. Ano yung save? Yung Greek word niyan, yung pinanggalingan niyan, anong sabi? Zozo. Alam niyo yung zozo? Ay, eto po yan. Pakibasa, sister. Ano-anong meaning nun? 1, 2, go! To save, keep safe and sound, to rescue from danger or distraction. A. One, from injury or peril. Kapahamakan yung To peril. save a suffering one from perishing. Example. One suffering from disease, to make well, heal, restore to health. Nakita nyo? Yung zozo na yun, kompleto. Ano pa? To save? To preserve one who is in danger of destruction, to save or rescue. B. To save in the technical biblical sense. 1. Negatively. To deliver from the penalties of the Nakita messianic nyo? judgment. Balik tayo roon sa umpisa uli. To Ayun, save. ano daw? To save. Tsaka to keep. Safe. Ligtas. Pananatiling ka ligtas. Kapag tumatawag ka sa Panginoon, tumingin kayo. Pananatiliin kang ligtas. Pananatiliin kang ligtas. Ang sigaw, hindi yung, wow! Panginoon, di mo ba nakikita? Nakikita niya. Eh, ba't ganito? Magandang tanong. At sasagutin ko ng tanong. Sa tingin mo, nasaan ang Diyos nung patayin si John the Baptist? Pinugutan ng ulo. Nasaan ang Diyos? Hindi ba nakita ng Diyos yun? Alam na, at bakit nandun si John the Baptist? Kasi si John the Baptist ay naghanda ng daan ng ating Panginoong Yesus. At bakit siya nakakulong? Kasi sinasabi niya yung totoo doon sa kamag-anak niya na hari. So hindi nagustuhan, kinulong siya. At alam niyo bakit siya pinutulan ng ulo? Kasi yung batang babae, hindi ko nagagandang buo, ay hiningi doon sa hari na hiningi nung nanay. Mahabang istorya yun eh. Ang hingi niya, yung ulo ni John the Baptist. Nasaan ang Diyos? Nandun. Walang ginawa ang Diyos? Meron. Kaya lang, yun ang lakad ni John the Baptist. Amen? Yun ang linya niya eh. Ang mga disipulo, pinutulan ng ulo, hiniwa ang katawan, ipinako ng pabaliktad, nilunod sa tubig. Si John lang, si Saint John, yung sumulat ng John, ang hindi, siya lang ang namatay sa normal na kamatayan. Siya lang. Lahat ng disciples, pinatay. Ano ang kakaiba sa katuruan ni John? Anong itinuro talaga ni John? Si John, si Juan. Yung sumulat ng Gospel of John. Yung sumulat ng 1 John, 2 John. Yung sumulat ng Revelation. Siya yun. Anong mga katuruan niya? Yung pinakapuso ng kanyang katuruan. Hindi nyo alam? Ayoko na maglabas ng blessing. Hindi nyo alam eh. Hindi nyo alam? Ikaw, Sister Joy, alam mo? O dahil hindi mo alam, ito yung bayad ko sa utang ko sa iyo. Di nyo alam? Si John po ang tanging nagturo about love. Palapakan natin ang Lord. Kung may nakasagot niya sa kanila yan, 14,000 yun, halos. Hindi, joke. 500 lang pesos yun. Puro piso lang. Siya lang nagturo about love. Kita nyo pag may love, amen? Amen? Ang love ay hindi raw gusto ang anumang negative. Ang love ay hindi raw malungkutin. Amen? 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 Ang love, ang tinitingnan ay ang, hindi yung pangit, kundi yung maganda. Kaya,
Kaya madalas magka-boyfriend at girlfriend, gwapo no? Tsaka yung maganda. Joke lang. Kapag ikay tumawag sa pangalan ng Panginoon, ligtas ka. You are safe and sound. Alam niyo yung sound? Alam niyo yung sound? Payapa. You are rescued from danger and from destruction. Ngunit bago ka tatawag, kinakailangan meron ka munang ano? O sige, diretso na natin. Paki-close mo yan. Dapat perfect. Sir, paki-close. Ayun. Di ba? Sino man tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Pero ang sabi ng verse 14, 1, 2, go. How? How then shall they call on Him in whom they have not Dapat believed? perfect nyo na to. Paano tatawag kung walang? Pinaniniwalaan. Kung hindi nananalig, tama? Ituturo ko po minsan yan, pagkakaiba ng faith sa believe. Alam mo, sabi ni Jesus, darating ang Holy Spirit, di ba? John 16 ata yun. At pagdating ng Holy Spirit, He will convict you of sin, tama? And of righteousness. Ito, sinabi niya kung ano yung sa righteousness, sabi niya, and of sin, because you do not believe in me. Kasalanan ang hindi manalig o maniwala kay Jesus. Palaba natin ang Lord. Kasalanan. Yun ang sabi sa John 16 eh. And of sin, because you do not believe in me. Sabi ni Jesus. Sabi niya sa John 14 verse 1, you believe in God, believe also in me. Tinig na galing sa langit, this is my son, believe him. O hear ye him. Pakinggan niyo siya. At ito sinasabi na salita ng Lord kanina. Makinig at ito nga. Kung tatawag ka, andun lahat sinabi ko ano yung zozo. Yung kaligtasan na yon. Pero paano ka tatawag kung wala kang pananampalataya? Tama? Paano kang mananampalataya? Pakikumpleto, sister. How then shall they call on Him in whom they have not believed? they have not believed? And How shall they believe in Him of whom they have not heard? heard. You see? Paano ka ika mananalig kung wala kang nadidinig? Nadinig. At paano ka makakadinig kung walang Preacher. mga ngaral? Marami kong gusto ituro. At hindi matanggap ng marami yon. Kahit yung mga kakilala ko ibang pastor. Alam mo dahilan? Hindi dahil hindi totoo yon. Ang dahilan, dahil hindi yun ang natinig nila. Hindi yun ang natinig nila. O walang nagturo tungkol doon. Pero kung ang salita ng Lord ay matuturo by revelation, not information, by revelation, madidinig mo, maintindihan mo, magkakaroon ka ng faith tungkol doon. Isang halimbawa, 3 John 2. 3 John 2. Pang. Ang bilis lang dyan, yung 3 John. Yan, 3 John 2. Yan, 1 chapter lang yan. 1, 2, go! Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Kapag lumalago ka spiritually, amen, sabay-sabay yun. I wish or I pray above all things. Hindi number 1. Amen. Remember again sa mga may boyfriend, girlfriend dyan, o nanliligaw pa lang, o nililigawan, pag sinabi sa yung number 1 ka sa buhay ko, bastidin mo na. Amen? Bakit? Pag may number 1, merong? Number 2. Hindi po ako nagjo-joke. Pag may number 1, may number 2. Pero ito, I wish above all things. Not number 1, but above all. Above all, higit sa lahat. Sama tingin mo sa akin. Sir, pag sinabi, mahal kita kasi kailangan kita. Itapon mo na yon. Pero pag sinabing, kailangan kita kasi mahal kita, palapakan natin ng Lord. Okay yun. Ganun ang Diyos. Kailangan ka niya kasi mahal ka niya. Palapakan natin ng Lord. Hallelujah! Makinig ka, dati akong playboy. Joke. Alam niyo ibig sabihin ng playboy?
Oh, matanda na ako, nagjojolin pa ako. Playful pala tawag doon. Mali lang ng bigkas. Holin, turumpo. Pero ang totoo, bigyan ng pagkakataon kahit yung matatanda rito, bigyan ng pagkakataon, mabigyan ng laruan, maglalaro yan. Hindi nga. Kasi merong, amen? Oo, maglalaro yan. Subukan mo. Maglalaro ka. Gusto niyo sample? Ang tatanda ng ano iba, subo-subo pa kamay eh. Tanda na nun ha? Pyong, pyong! O di ba naglalaro? Yung sa cellphone, may kalaban pa. Tatanda na nun. Inaaya mo na matulog, tulog na. Teka muna! Papatayin ka ng ilaw. Wag! Tatanda na nun. O, di ba? Pero sa Lord, itong revelation. Tingnan nyo ha, pakibasa ng dahan-dahan. Beloved, Beloved, I wish above all things that thou mayest okay, prosper kasaganaan yan. and be in health. Sinabi bang be healed? Karamihan, tanungin mo ang Kristiyano, ang alam nila, ang Diyos ay nagpapagaling. Yun ang mahalaga, nagpapagaling. No. Nagpagaling. Hindi nga, pastor. Hindi mo kasi natidinig eh. By His stripes you were. Healed. Kailan yun? 2,000 years ago. 2,000 years ago. Kailan ka raw pinagaling? 2,000 years ago. Ngayon, bilang Kristiyano, anong dapat meron ka? Be in. Health. Palapakan natin ang Lord. Hindi alam na marami Kristiyano. Why? Hindi natuturo. Ngunit ngayon natuturo. Pananaligan mo to, at yun ang mangyayari sa'yo. Amen? Lastly, remember, makinig. Ikalawa, ang sabi sa atin, hindi ka natapat, tapat pa siya. Amen? Amen? Tandaan mo yan. Kahit ano pa sabi ng ibang tatayo o sa harapan mo magsasabi, baka naman, testingin mo, baka naman, wala ka sa Lord. Pag tumanggap ka. Amen? At hindi ka natapat, tapat pa siya. Kasi hindi niya kayang i-deny yung kanya. Palapakan natin, Lord. Hindi kanya kayang i-deny. Amen? Yung iba, i-deny ka pa eh. Bigyan kita ng isa example. Masarap kasing example. At mga edad nito, kahit si Sister Mildred, ano pa rin yan eh, kaya pa niyang tawag doon. Kahit si nanay, kaya pa niya makarelate sa mga gantong example. Lalo na mga kabataan, makinig. High school ako noon. This is about love, you know. High school, 17, high school pa, di ba? Tama? Apo. Di ba? Apo. High school pa. Kailan ako nag-asawa? 18. Pagka-graduate ko ng high school, dala ko pa yung diploma ko, nag-asawa na ako. Ibig sabihin, maaga ako nag-asawa. High school. I think second year high school ako. Pastor, ang aga. Grade 5 pa lang, nanligaw na ako ng teacher eh. Ba't gano'n na? Nagugustuhan teacher kagad. Listen. Malaking babae siya. Parang first year high school siya. Mas masarap kasi mas matanda yung lalaki. So dinala ko siya sa bahay. At nalaman ng mami ko sa kakakwentuhan nila na meron siyang konting yung problema sa isip. Hindi naman talagang kasi schoolmate ko nga nag-aaral eh. Siguro masakit ang ulo niya na mami ko na siya day nauntog dati. Sabi niya, ay sige, pagagamot kita. Kasi mahirap lang yung pamilya ng babae. Kasi public lang naman yung school namin eh. At magandang eskwelahan yon. We are number 1. Hindi nyo alam yung NCEE. We are always number 1 since magsimulang NCEE at hanggang matapos. Ang NCEE, National College Entrance Examination, pag graduate mo ng high school, mag-e-exam ka nun. O bago ka pag-graduate, basta 4th year high school ka na. Pag hindi ka pumasa doon, makagraduate ka man ng high school, hindi ka pwede mag-college.
Oo, malupit yun. Hindi ka pwede mag-college. Anong kukunin mo? Vocational. 2 years. Pumasa ka man doon, at mababa ang grades mo, pasado lang, pasang-awa. Kung gusto mo mag-engineering, hindi ka pwede mag-engineering kasi nakalagay doon sa NCE kung anong pwede mong kuning kurso. Sa akin, hindi nakapakialam ang NCE yun eh. Kasi anong kukunin mo, di ba? Tatanungin ng mga ano yan eh. O ito lang ang pwede mong kunin. Ako tinanong, anong gusto mong kunin? Yung kapitbahay namin. Hindi, pasado ako sa engineering noon at UE pa, mataas na eskwelahan. Okay? So itong babae na to, ipinagkalat ngayon. Hindi ko alam ang gagawin, hindi ko alam ma-inlove, hindi ko alam eh. Ipinagkalat niya na ang mami ko daw, nagustuhan siya at ipagagamot siya. Siya ka kung di ko alam kung anong gagawin. Okay? So ngayon yung mga kakilala ko, uy, sabi ni ganito, sabi niya, kasi kinakausap na niya yung mga iba eh. Sabi niya, ipagagamot daw siya ng mami ko. Hindi ko alam yan, wala. You see? Hindi nga, ang Diyos hindi gagawin yon. Amen? Amen? Napakagandang babae, ang puti. Napakaganda niya. Pero dahil, iba ang Lord eh. Hindi niya kayang i-deny ang kanya. Ako, i-deny ko talaga siya. I-deny ko siya. Second year high school ako noon. I-deny ko siya. Sabi ko, hindi ko nga girlfriend yan eh. Ang malupit nito, malaking babae na magkita kami, karatista pala, hindi ako pumapatol sa babae, inupakan talaga ako. Hindi ako makaganti. Inupakan ako. Kasi siyempre, nasagot sa kanya, niloloko, hindi naman daw. Sabi ni Kalinawan, hindi naman daw. Napahiya siya. Kakita sa akin, inupakan ako. Pero ang Lord, ang kanya, hindi niya i-deny. Ano man sabihin ng iba, sila lang. Pero ang Diyos, hindi ka i-deny. Palapakan natin ang Lord. Noon kung magturo ako, parang yung idinadon ko yung tao, yung Kristiyano. Sabi ko, anong klase ka? Wala kang kwentang Kristiyano. Ito sabi ng salita ng Diyos. Nung ako'y nirebuke ng Lord, kinausap ng Lord, bakit mo kinakausap ang mga anak ko na parang hindi ko anak? Sino ba nagbigay ng kaligtasan sa kanila? Ikaw ba? Iyak ako. Nakita ko kung gaano pala kahalaga sa katreasure sa Diyos ang mga anak niya. At pag ito'y kinakausap mo, kausapin mo kung paano sila mahal ng Lord. At naging prayer ko noon, Lord, ilagay mo sa puso ko ang pagmamahal mo sa kanila. Nang sa ganun, yung pagmamahal mo ang maramdaman ko sa kanila. Iyak ako. Yung pangungonsensya sa Kristiyano, yung pagsasabing, baka hindi, iyak ako nung turuan ako ng Lord doon. Sapagkat ang nagligtas sa iyo ay hindi si pastor, o sino man tagapangaral na nagligtas sa iyo ay si Jesus. Amen? Palapakan natin ng Lord. At hindi kanya i-deny. Ngayon, eto huli. Iba ito sa nadinig mo. 2 Peter ba yun? Cast all your care upon Him. Peter ba yun? Peter? 5:8? 5:8 ba yun? Tama? Second Peter o First Peter? First Peter. May 5 ba ang Peter? Ang second? 5:7 daw. 5:7. Ano sabi diyan? Pakilagay. Ihanda ang amplified. Pero ito muna. 1, 2, go. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Tingnan niyo to. Casting all your care, yung alalahanin mo sa Kanya, for He careth for you. Parang ang dating nito, parang kasi siya yung nag-aalala para sa'yo. Ay hindi po pag-aalala yan. Yung care na una, yung alalahanin mo, ibigay mo daw sa Diyos. Kasi siya yung nagke-care. Itong care na to, iba dun sa naunang sinabi. Pakitingnan natin. Casting all your care. Greek word. Care. Ano yung care na yon? Yung care mo raw. Ano daw yon? Merimna. Ano daw yon? Your care, your anxiety. Yung mga alalahanin mo, yung sakit ng ulo mo, yung nagpapataranta sa iyo, yun yung care mo. Sa iyo galing, ibigay mo daw sa Diyos. Kasi, because He careth for you. Paki-close. Pakibasa. Casting. Alam niyo yung cast? Ha? Ibato niyo lahat sa Lord.
Pag sinabing cast, Back to mom. ganun, no? Ito, susi lang ito. Cast, sir! Ganyan ang cast. Iba't mo lahat. Kunyari ikaw, Lord, kung ito yung problema mo, pag naibigay na sa Kanya, wala na sa akin. Tama? Pero hanggat hindi mo, Lord, ito yung problema mo. Lord! At hindi mo naman iniwan, pag uwi mo, dala mo pa rin. Kaya sabi ni Jobert kanina, ang dalhin mo salita ng Lord, huwag na yung Amen. problema. Cast! Iwan mo all, not many, not some, but all your anxiety. Pakilagay sa Amplified. Come on, tapos na ako. May magsasalita pa at enjoy ako naman. Parang sabi nga ni David, no? I was glad when they say unto me, let us go unto the house of the Lord. Kapag may anak ng Lord sa grupo natin, sa team natin, nagsasabing gusto ko Lord, gusto ko pastor, masaya ako. Gusto kong mag-share, gusto ko, hallelujah, masaya ako. Dahil yun ang sabi ng Lord, ipagkatiwala mo sa ibang kaya din. Amen? At kung magpe-presenta ka na ayos. Casting! Casting all your cares, All your anxieties, all your worries, and all your concerns. Pakiputol. Yun yung care mo. Lahat ng concern mo. Ano yung concern? Lahat ng iniisip mo. Isip. Lahat. Pera, kalusugan, relasyon sa pamilya, sa pag-aaral. Amen? Amen? Amen. Boyfriend, magiging boyfriend. Hindi nga. Walang hindi pwedeng hindi ibigay sa Lord. Amen? Sasagot yan. Amen. Lahat ng care mo. Abay, pag hindi ka nag-care sa mga desisyon mo sa buhay, delikado ka. Amen? Amen? Kung baliwala, wala pakialam, let it go. Remember, bad girls go everywhere. Hindi nga. Kahit saan na lang mapunta. Walang iniisip. So, amen, bigay mo sa Lord. Cast all your Cares. All All your your- anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all. once and for all, iwan mo sa Kanya. Lahat. Why? On Him, for He cares about you with deepest affection and watches over you Yun very yung careful. care. Palapakan natin ng Lord. Hindi yung hindi siya yung akala kasi ng iba, ibigay mo sa Lord kasi siya yung matataranta. Ang Diyos ang matataranta para sa'yo. No. Pakibalik sa King James. For He careth for you. Pakipindot yung Greek word ng care na yan. Yung ng Lord. Melo. Ano daw yon? To care about. He take care about you kasi siya yung nag-aalaga sa'yo. Amen. Palapakan natin ang Lord. Kayo po na walang time. O kabataan man, lalo na sa kabataan, pakishare ito, pilitin nilang mapakinggan ito. Amen? Pilitin silang mapakinggan ito. Siya ang Diyos ang nag-aalaga sa'yo. Yun yung mga kanina pa lumalabas na nais ng Lord na madinig natin. Again, hindi po ako naghahanda kung ano ituturo ko. I believe the Lord ay merong mensahe sa'yo. At alam ko nagrema sa'yo ang mensahe niya. Yung lahat ng meron kang alalahanin, ibigay mo sa Kanya kasi siya yung nag-aalaga sa'yo. Palapakan natin ang Lord. Amen. Hallelujah. And you need Jesus Christ. Share this sa inyong mga barkada. Na-like nyo na ba ang The Life Giving? Lahat ba kayo may FB? Kailangan nyo. Kailangan kasi pag nag-meet tayo, magkakaroon tayo ng contact. Jesus. Amen? Contact. Pastor, wala akong pambili ng load. Hindi problema yun. May pambili ako. Okay? Pag kailangan nyo mag-contact, pag may meeting, may load kayo sigurado. Hindi po ako nagyayabang, biyaya ng Diyos yun. Amen? So hanapin nyo yung life giving, the life giving, one word yung life giving, i-like nyo. Then itong mga leaders natin dito ay magkokontakan kayo, mag-meet kayo. This is not, hindi ito panibagong group ha, ng youth ha. No. No. Ito'y panibagong group ng mga malalalim sa Lord. Amen? At kayo napili ng Lord. Kaya niyong abutin. Kaya, di ba? Minsan nagsama na itong mga itong daming barkada rito. Tama? Kaya niyong abutin.
So, ishare ito sa mga kaibigan nyo, itong salvation system. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Yes. So, bago po tayo dumako sa salvation, may onting share lang po ako tungkol dun sa huling binanggit ni Pastor na verse. 1 Peter 5 verse 7, na cast all your cares unto Him, for He careth for you. Totoo po, na talagang bago may kwento sa kahit kanino, sa Panginoon mo muna unang banggitin. Ano man ang dalahin mo, just to share po, ako po personally, meron pa akong battle pero hindi ko po siya iniisip kasi alam ko pong bago pa to maranasan namin, may solusyon ng Panginoon na nakahanda. Ang kailangan ko lang gawin ay panampalatayanan ng kanyang salita at of course, i-apply kung anong mga salitang tumimo sa aking puso. Short story lang po, yung brother ko po kasi and yung, okay lang, Zay, father po ni Zaira, nasangkot po sila sa isang gulo. Opo, yung kuya ko po. Then yung, galing nga po kami presinto ni Zaira kanina para po pag-usapan yung areglo, kasunduan po. And peaceful naman po ang aming mga heart kasi alam namin na ang Panginoon ay hindi kami iiwan. Praise God for that po. Hindi po kami hindi nyo po makikita sa Facebook namin, sa mga notes namin. Nagrarans kami kasi po ang Panginoon ang siyang pinangahawakan namin ang salita ng Panginoon. Kailangan po namin bayaran doon sa complainant na kalaban po nila ay 20,000. Pero ako po naniniwala ako sobrang liit lang po nun sa Panginoon. Kayo din po ba? Amen. At alam ko po sa pagtayo ko ngayon, ang Panginoon ay ibinigay ng solusyon sa aming problema. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At yun nga po, naniniwala din ako na syempre, before you ask anything to the Lord, make sure na you seek Him first. At ang pagpunta namin ngayong araw na to ay isang buhay na patotoo na hindi kami sa kahit kaninong tao lalapit kundi sa Diyos lamang po. Papuri po sa Panginoon, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan. At para rin po sa mga bagong tatanggap sa Panginoon, for you to have this peace, for you to have this faith, sabi nga ni Pastor, para maniwala ka, kailangan may naririnig ka. At para may marinig ka, kailangan may nagtuturo. So it is really important na umaten tayo sa mga gawain ng Panginoon kung saan makakarinig tayo ng salita ng Diyos na siyang magagamit natin para manampalataya tayo. Narinig ko rin to kay Pastor na matagal lang may ginawa ang Panginoon, so wala ka nang kailangang antayin pa na gagawin niya. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya sa salita niya. Palakpakan po natin ang Diyos. And pwede po bang pakipaskil ng Romans 10:9 para po sa ating mga kapatid na tatanggap? Hallelujah. Romans 10:9. Sabayan niyo po akong basahin. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. So, it is really important po na kinonfess, binanggit, lumabas po sa ating mga labi that Jesus is our God, na namatay siya para sa ating kaligtasan. And once that the Lord had saved you, you will be safe at all times. You will be safe and sound. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo para samahan ang ating mga kapatid na tumanggap. At itaas po natin ang ating mga kamay. Sabi po sa Romans 10:9, yes, close your eyes po. Dapat po mula sa puso at binabanggit ng ating mga labi. Salamat po. Sabayan niyo po ako at ulitin ang aking panalangin na sasabihin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. Nananalig ako ng buong puso kay Kristo Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Nananalig ako na namatay siya para sa akin. At siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan.
mula sa kamatayan. Nananalig ako Nananalig ako na si Jesus na si Jesus ay buhay ngayon ay buhay ngayon at magpakailanman. at magpakailanman. Ipinapahayag ko Ipinapahayag ko sa pamamagitan ng aking bibig sa pamamagitan ng aking bibig na si Jesus na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. ang Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, Maraming salamat, Panginoon. at ako ngayon ipinanganak ng muli. At ako ngayon ipinanganak na muli. Sa pamamagitan ni Jesus Sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan, at ng kanyang pangalan. ako ngayon anak na ng Diyos Ako ngayon anak na ng Diyos. at may buhay na walang hanggan. At may buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon at mas makapangyarihan at mas makapangyarihan ang siyang nananahan sa akin ang siyang nananahan sa akin kaysa sa siyang kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. nananahan sa mga makasanlibutan. Ako ngayon lumalakad Ako ngayon lumalakad sa kaalaman ng aking bagong buhay. sa kaalaman ng aking bagong buhay Kay Kristo Jesus. kay Kristo Jesus. Amen. Congratulations po sa aming mga bagong kapatid. Sige po, pwede pong maupo na po ang lahat at tinatawagan ko po si Sister Angel. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Amen. So, yun po. Iniimbitahan ko lang po kayo every Sunday and Wednesday na umatin po sa ating church. At para po makapakinig po tayo ng kanyang salita. At gusto ko lang po sabihin na wag po nating isingit yung oras, wag po nating isipin yung isingit yung pagbabasa ng Biblia sa oras natin. Ang kailangan po natin ay dapat meron po talaga tayong oras na ibinibigay para sa ating Panginoon. So, bulay-bulayin po natin ang kanyang salita dahil mahalaga po ang kanyang salita. Yung salita po niya ay parang buto na para bumuo sa ating buhay. At kasi na po may mga pandinig ay dapat po tayo ay makinig tuwing may service at yun po umatin po tayo every Sunday in midweek. Yun lang po. Praise God. Sino po? Music min po, tinatawag ko po. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tama po. Kung sino ang may pandinig, makinig. Amen po ba? Amen. Kaya po binigyan tayo ng tenga para makinig. Ayan, so ini-invite po namin kayo na kung sakali ay makasama rin po namin kayo sa Sunday service. At of course, every Wednesday po, 7 p.m. to 8:30 p.m. Although nag-extend po tayo ng onti kasi masarap pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen po. Amen. Ayan. Samahan niyo po kami sa victory song para bago tayo umuwi. Alam naman nating lahat that we are victorious. Hallelujah. Sige po. This is your chance para ibigay yung palakpak na di mo na ibigay kanina. Hallelujah. Awitin po natin ito mula sa puso natin para sa kabutihang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. For He cared for us. I want to scream it out from every mountain top. Your
goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Amen po. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. Palakpak naman po tayong lahat. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sa buhay nating lahat. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Let us all sing, and I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout hallelujah. You are good. You are good to me. You are good, Lord. We will rejoice. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, pupurihin ka namin, Lord. We'll proclaim, my heart will proclaim. Yes. You are good. Let us shout. You are good. In the sun and rain, my life celebrates. You are good. You are good. With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. Sabihin mo, in the sun and rain. In the sun and rain, my love celebrates. You are good. You are good. Palakpak po tayo lahat. Because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout hallelujah. You are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Yes, you are good, Lord. Every seasons of our life, Lord God, you are good to us. Hallelujah. Sa'yo lahat ng papurit pasasalamat, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay patungong langit at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Ang Panginoon na bukal sa kapayapaan ang siyang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Sumainyong lahat ang Panginoon, sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. With the cry of praise, my heart will reflect. Picture po tayo. Punta